Sa isang malayong planeta, isang batang lalaki ang tinapos ng kalaban nitong halimaw. Sa Earth, isang grupo ng mga magnanakaw ang tumatakas mula sa mga pulis, hinarang ni Great Saiyaman ang mga magnanakaw at tinapon palabas ng sasakyan para ipabugbog kay Great Saiyawoman. Ang buong pangyayari ay pinapanood ng kakaibang matanda sa Gedli. Pagkatapos arestuhin ang mga magnanakaw ay bumalik na sa school ang dalawa, pero muli itong tinawag para iligtas ang isang matandang lalaki na gustong magpatiwakal. Pagdating ni Gohan at Videl sa eksena ay natuklasan nito na ang kanilang ililigtas ay ang matandang nag-eespiya sa kanila. Ganun pa man ay iniligtas pa rin ni Gohan ang matanda. Ipinakilala ng matanda ang kanyang sarili bilang Hoy at sinabi sa dalawa ang tungkol sa maalamat na mandirigmang si Tapion. Sunod ay ibinunyag nito na si Tapion ay nakakulong sa music box at kailangan na mapalaya dahil kung hindi ay manganganib ang Earth. Sinubukan ni Gohan na buksan ang music box pero hindi ito nagtagumpay kaya inaya na ito ni Videl na umalis. Pero biglang nagmakaawa si Hoy at iminungkahi sa dalawa na gamitin ang mga Dragon Ball. Pumayag ang dalawa na dalhin muna ang kahon sa bahay ni Bulma para masuri. Pagkatapos masuri ang kahon ay sinubukan rin ito na buksan ni Goku. Nang hindi ito magtagumpay ay napagkasundoan na ng lahat na gamitin ang mga Dragon Ball. Magkakahiwalay na umalis ang lahat para maghanap. Hindi nagtagal ay nakakita na ng Dragon Ball ang bawat isa sa lokasyon na kanilang pinuntahan. Pagbalik sa bahay ni Bulma ay agad nilang tinawag si Shenron para hilingin na palayain si Tapion. Nakalaya si Tapion at ang kahon ay tuluyan ng nasira. Ganun pa man hindi ito masaya at hiniling na muli siyang ibalik sa kahon. Nang malaman nito na nasira na ang kahon ay nag-decide na lang ito na ibukod ang sarili sa isang sira-sirang gusali. Kinagabihan ay nagkaroon ng salo-salo ang Dragon Team kung saan umatake na naman ang kamanyakan ni Master Buten kaya nasampal tuloy ni Bulma. Kumuha ng pagkain sa salo-salo sina Trunks at Goten para ibigay kay Tapion. Kaso hindi kinain ni Tapion ang pagkain. Pagkatapos nun ay nagkaroon ng malaking kaguluhan sa West City. Dumating sina Gohan at Videl sa pinangyarihan at sobrang nagulat ito nang makita ang isang malaking halimaw na kalahati lang ang katawan na umaatake sa lugar. Isinagawa ng dalawa ang kanilang pagpapakilala bilang Saiyaman pero hindi ito nagustuhan ng binti ng halimaw at umatake. Nagalit si Gohan at gumanti ng atake sa halimaw. Tagumpay ang unang counter-attack ni Gohan kaya ipinagpatuloy nito ang pag-atake at ibinuhos na ang lahat. Sa kasamaang palad ay hindi pa rin natalo ni Gohan ang halimaw. Biglang nakarinig ng musika ang dalawa at nakita na unti-unting naglalaho ang halimaw. Pagkatapos ay nakita ni Gohan si Tapion na paalis sa lugar na hawak ang Hero's Flute. Maya-maya, pinakita na muling binisita ni Trunks si Tapion para bigyan ng pagkain. Ganun pa man bigla itong nagalit nang subukan na kausapin ni Trunks. Kinagabihan habang natutulog si Tapion ay nakalabas sa katawan nito ang itaas na bahagi ng halimaw. Sa kabutihang palad ay nagawa itong maibalik ni Tapion gamit ang Hero's Flute. Pagkatapos nun ay pinakita na nagpatuloy si Trunks sa pagbisita kay Tapion at napag-usapan ito ni Bulma at Videl. Napagdesisyonan ni Bulma na papuntahin na lamang si Tapion sa kanilang bahay para kay Trunks. Kinagabihan ng muling bisitahin ni Trunks si Tapion ay sinubukan ni Hoy na nakawin ang flute. Napunta ang flute kay Trunks kaya sinubukan itong paniwalain ni Hoy na si Tapion ang tunay na masama. Ganun pa man hindi naniwala si Trunks kay Hoy at sa halip ay ibinalik ang instrumento kay Tapion. Natuwa si Tapion kay Trunks at hiniling na kumain ito kasama niya. Si Tapion ay inimbitahan ni Trunks na pumunta sa Capsule Corporation. Doon ay nabanggit ni Tapion kay Trunks na meron siyang kapatid na nagngangalang Minosha. Nang makita ni Tapion ang mukha ni Trunks habang natutulog ay ipinangako nito na hindi na niya hahayaang mangyari muli ang trahedyang nangyari sa kanilang planeta. Pagkatapos nun ay ipinaliwanag ni Tapion ang buong kwento kay Bulma. Ayon kay Tapion 1000 taon na ang nakalipas sa planetang Konat sa South Galaxy. Isang grupo ng mga masasamang salamangkero na tinatawag na Kashvar ang gumamit ng spell para buhayin ang isang halimaw. Nagdulot ng digmaan sa planeta ang halimaw at tinapos nito ang lahat ng sumubok na pigilan siya. Ang magkapatid na bayani na si Tapion at Minosha ay nagawang mapigilan ang halimaw sa pamamagitan ng pagtugtog ng banal na flute. Nabigyan nito ng pagkakataon ang wizard na mahati ang halimaw sa gitna gamit naman ang espada ng katapangan. Pero dahil hindi mapatay si Hirudgarn sa oras na iyon ay kinulong na lang ang nahating katawan nito sa magkapatid na si Tapion at Minosha. Gayunpaman sa takot na ang halimaw ay muling makawala ay pinaghiwalay ang magkapatid. Bawat isa ay ikinulong sa isang music box at ipinatapon sa magkabilang dulo ng kalawakan. Dagdag pa ni Tapion ay hindi siya natutulog para hindi makalabas sa kanya ang itaas na bahagi ng halimaw.
Matapos itong marinig ni Bulma ay nag-decide ito na lumikha ng isang silid na nakabatay sa disenyo ng music box para makapagpahinga si Tapion. Kinabukasan ay natapos na ni Bulma ang silid at ipinakita niya ito kay Tapion. Samantala, ang ibabang bahagi ni Hirudgarn ay muling nagdulot ng kaguluhan at kinakain nito ang buhay ng mga tao na kanyang mahuhuli. Kasabay nito ay sinubukan ni Tapion na matulog sa loob ng bagong silid, kaso bigla itong binangungot at tuluyang nawala ng kontrol. Pagdating ng grupo ni Goku ay nagpakita si Tapion at nagbabala sa lahat na ang ibabang bahagi ng halimaw ay nakawala. Para mapigilan ang dalawang parte ng halimaw na magsama ay hiniling ni Tapion sa grupo na siya ay patayin, kaso biglang lumitaw si Hoy at ang ibabang bahagi ng halimaw para pigilan ang pagpatay kay Tapion. Tinulungan ni Trunks si Tapion na magamit ang Hero's Flute pero hindi na ito umabot dahil tuluyan ng nabawi ng halimaw ang kanyang itaas na bahagi. Nagtagumpay si Hoy sa kanyang mga plano at sa muling pagkabuo ng halimaw ay naniniwala ito na wala nang makakapigil sa kanya. Ilang saglit pa ay nagsimula ng umatake ang halimaw, nag-transform si Goku sa kanyang Super Saiyan 2, habang si Goten naman ay nag-Super Saiyan at si Gohan ay itinaas ang kanyang maximum potential. Magkakasunod na umatake ang tatlong mag-ama pero hindi man lang ito nakatama dahil masyadong mabilis umiwas ang halimaw. Dumating si Vegeta at iniligtas si Gohan. Pagkatapos ay galit nitong inatake ang halimaw dahil sa pagsira nito sa kanyang bahay. Napuruhan ng halimaw si Vegeta at itinapon sa loob ng isang gusali. Muling umatake ang halimaw kaya napilitan si Vegeta na gamitin ang natitirang lakas para proteksyonan ang mga tao. Dumating si Goku para sana tumulong pero napuruhan lang din ito at muling napabagsak. Matapos makita ang nangyari ay nag-decide sina Goten at Trunks na gumamit ng fusion at maging Super Saiyan 3. Pagkatapos ay pinasunod nito ang halimaw sa walang tao at pinaulanan ng Dai Missile. Bumagsak ang halimaw at inakala ni Gotenks na napabagsak na niya ito. Ganun pa man nang subukan itong tapusin ni Gotenks ay nalaman nila na huminto lang pala ang halimaw para mag-evolve sa mas malakas na anyo. Lumipad ang halimaw at mabilis na pinabagsak si Gotenks. Pagkatapos ay itinapon nito sina Gohan at Videl sa isang gusali, habang si Goku naman ay sinubukan pang lumaban ng buong lakas pero hindi pa rin nagtagumpay. Sa sandaling napabagsak na ang buong Dragon Team, muling pinatugtog ni Tapion ang Hero's Flute para ikulong ang halimaw na si Hirudgarn sa kanyang sarili. Nagtagumpay si Tapion at hiniling nito kay Trunks na patayin siya gamit ang sarili niyang espada para tuluyan ng mawala si Hirudgarn na nakakulong sa kanya. Nag-aalinlangan si Trunks sa una. Kaso nang malapit na nitong gawin ang hiling ni Tapion ay biglang nakawala si Hirudgarn at nawasak nito ang flute ng bayani. Inasar ni Hoy si Tapion ng tanga pero bigla itong tinapakan ni Hirudgarn at namatay. Pagkatapos nun ay muling lumitaw si Goku na naka-Super Saiyan 3. Sumugod si Trunks at pinutol ang buntot ni Hirudgarn gamit ang espada ni Tapion. Ganun pa man pinahinto ni Goku si Trunks dahil ayon dito ay nalaman na niya ang kahinaan ng halimaw. Sunod-sunod na inasar ni Goku si Hirudgarn dahil humihinto ito sa paggalaw sa tuwing nagagalit. Ilang saglit pa ay nakakita na ng pagkakataon si Goku at ginamit ang Dragon Fist para tapusin si Hirudgarn. Pagkatapos mapatay ni Goku si Hirudgarn ay ginamit ni Tapion ang time machine ni Bulma para makabalik sa sarili niyang planeta. Pero bago umalis ay ibinigay muna ni Tapion ang espada ng katapangan kay Trunks. Sa delikadong bundok ng Pauzo, isang bata na may buntot ang nanghuli ng isda para kainin, kaso habang naglalakad pa uwi dala ang isda ay muntik na itong mabangga ng sasakyan na minamaneho ng isang babae. Inakala ni Goku na halimaw na magnanakaw ng isda ang sasakyan kaya hinagis niya ito. Nagalit ang babae sa loob ng sasakyan at pinaputukan ng baril si Goku. Ganun pa man ay hindi ito namatay kaya napilitan ang babae na sumuko. Ipinaliwanag nito na hindi siya halimaw kundi isang taong babae. Nahihirapan si Goku na paniwalaan ito dahil hindi pa siya nakakakita ng ibang tao bukod sa kanyang lolo. Ganun pa man ay inimbitahan ito ni Goku sa kanyang bahay dahil sinabihan siya ng namayapa niyang lolo na maging mabait sa mga babae. Pagdating sa bahay ay ipinakita ni Goku sa babae ang isang orange na bola na tinatawag niyang lolo. Natuwa ang babae nang makita ang bola at tinanong si Goku kung pwede niya itong hingiin. Hindi pumayag si Goku kaya nagpakita ang babae ng dalawang bola na katulad rin nito. Pagkatapos nun ay ipinaliwanag ng babae kay Goku ang alamat ng mga Dragon Ball at Eternal Dragon. Sinabi rin nito na isang perpektong boyfriend ang balak niyang hilingin sa mga ito. Kaso sa huli ay hindi pa rin pumayag si Goku na ibigay ang Dragon Ball dahil naniniwala ito na nasa loob ng bola ang kaluluwa ng kanyang lolo.
Dahil dito ay napilitan ang babae na ialok ang kanyang katawan, kaso napahiya lang ito dahil walang pakialam sa katawan niya si Goku. Ganun pa man ay hindi pa rin sumuko ang babae at sinabi kay Goku na sumama sa kanyang paglalakbay para mas lalo itong lumakas. Pumayag si Goku sa kondisyon na hihiramin lamang ng babae ang kanyang Dragon Ball kapag nakumpleto na nila ang mga ito. Bago umalis ay nagpakilala muna ang dalawa sa isa't isa. Kaso nainis ang babae dahil tinawanan ni Goku ang pangalan niyang Bulma. Pagkatapos nun ay umalis na ang dalawa sakay ng capsule motorcycle. Kaso pagdating nila sa kagubatan ay napilitan silang huminto dahil hinarang sila ng isang toro. Naging malaking robot ang toro at hiningi nito si Bulma pero hindi pumayag si Goku. Nagalit ang robot at hinamon ng laban si Goku. Pero nang ipakita ni Goku ang kanyang lakas ay natakot ang robot at tumakbo ito sa anyong paniki. Ganun pa man ay hindi ito nagtagumpay dahil bumalik na ito sa tunay niyang anyo na baboy. Umamin ang baboy na gusto niyang manyakin si Bulma kaya gusto niya itong makuha. Pagkatapos nun ay biglang may sumabog at inatake sila ng isang lalaki. Hinihingi ng lalaki ang kanilang mga capsule at pera pero napatigil ang lahat ng makilala ng baboy ang kasama nitong pusa. Lumalabas na magkaklase ang dalawa sa eskwelahan ng pagbabagong anyo at ayon sa pusa na si Puar ay manyakis talaga ang baboy na si Ulong. Pagkatapos nun ay inatake na ng lalaki na si Yamcha si Goku. Gumamit ng Wolf Fang Fist si Yamcha at pinalipad sa malayo si Goku. Pinahaba ni Goku ang kanyang power pole para mabilis na makabalik sa laban. Kaso hindi na natuloy ang laban dahil nanigas ang katawan ni Yamcha sa sobrang hiya nang makita nito si Bulma. Dahil sa nangyari ay napilitan itong umatras sa tulong ni Puar. Muling nagpatuloy sa paglalakbay sina Goku at Bulma sakay ng sasakyan ni Ulong. Huminto ang tatlo sa lugar na maraming bulaklak at nakahanap doon ng isa pang Dragon Ball. Pagkatapos nun ay agad na umalis ang tatlo pahilaga para kunin ang susunod na Dragon Ball. Kaso nang makarating sila sa lugar ay bigla silang inatake ng mga armadong lalaki. Dito nila nalaman na kinokolekta rin pala ng Red Ribbon Army ang mga Dragon Ball. Ayaw ni Bulma na ibigay ang kanilang Dragon Ball kaya inutusan nito si Goku na sumugod. Isa-isang binanata ni Goku ang mga sundalo at sinira ang mga robot nito gamit ang kanyang power pole. Pagkatapos nun ay pinasok ni Goku ang kampo ng Red Ribbon Army at nakaharap sa loob nito si Sergeant Metallic. Iniwasan ni Goku ang malakas na suntok nito at sinapak ito sa mukha. Sa lakas ng suntok ni Goku ay naputol ang ulo ni Sergeant Metallic at sumabog. Dahil sa nangyari ay inutusan ni General White ang mga natitirang sundalo na salakayin si Goku. Ganun pa man ay hindi pa rin yun naging sapat para mapigilan si Goku na makarating sa silid ni White. Agad na tumakbo si White at inactivate ang pinakamalakas sa tower na si Android 8, sumugod si Android 8 at nahirapan si Goku na iwasan ang mga atake nito. Nagtagumpay si Android 8 na mahuli si Goku pero bigla itong natauhan kaya muli niya itong pinakawalan. Sinabi nito na hindi niya kayang tumapos ng buhay. Sobrang nagalit si White at nagbanta na pasasabugin si Android 8, ganun pa man ay hindi ito hinayaan ni Goku at sinira ang remote sa kamay ni White. Natalo ang hukbo ni White at naging magkaibigan si Goku at Android 8. Sinabi ni Android 8 kay Goku na ayaw niya sa pakikipag-away o pagpatay. Nahihirapan si Goku na sabihin ang pangalan ni Android 8 kaya pinalitan niya ito ng Ether. Bago maghiwalay ng landas ang dalawa ay naglaro muna ito ng batuhan ng snow. Maya-maya, habang nagmamaneho ay muntik na silang mahulog sa bangin ng dahil sa isang pagong. Ayon sa pagong ay naliligaw siya at nangangailangan ng tulong upang makabalik sa dagat. Tinulungan ng grupo ni Goku ang pagong at sinabihan sila nito na maghintay ng kinabukasan para sa reward. Dahil dito ay nagpalipas ng gabi ang grupo sa beach. Naalimpungatan si Goku at sinubukan na matulog sa kifi ni Bulma. Kaso na trauma ito nang matuklasan na wala palang pototoy si Bulma. Ganun pa man ay hindi napansin ni Bulma na inalis ni Goku ang kanyang panty. Maya-maya pa ay bumalik na ang pagong na dala ang gantimpala at ito ang turtle hermit na si Master Buten. Agad nitong napansin ang power pole dahil kilala pala nito ang lolo ni Goku. Sunod ay sinubukan ni Master Buten na tawagin ang Immortal Phoenix para sa tatlo. Kaso nabigo ito dahil namatay na pala ang ibon sa pagkalason. Dahil dito ay ang Quinton Cloud na lang ang ibinigay ni Master Buten na gantimpala sa tatlo. Ipinaliwanag ni Master Buten na mga taong may mabuting puso lamang ang nakakasakay sa ulap. Sinubukan ni Master Buten at Bulma na sumakay sa ulap pero tanging si Goku lamang ang nakasakay dito. Dahil sa nangyari ay kay Goku napunta ang Quinton Cloud, pagkatapos nun ay natuwa si Bulma nang makita nito ang suot na Dragon Ball ni Master Buten. Kaso sa di kalayuan ay naroon pala si Yamcha at Puar na nakikinig sa usapan ng grupo tungkol sa mga Dragon Ball. Samantala,
Sinabi ni Master Buten na ibibigay niya ang Dragon Ball kung ipapakita ni Bulma ang kanyang panty. Agad na pumayag si Bulma pero imbes na panty ay kifi ang kanyang naipakita. Nang ma-realize na ni Bulma ang nangyari ay biglang may nagpasabog sa kanilang sasakyan. Dumating si General Blue ng Red Ribbon Army at umatake gamit ang mga barkong pandigma. Hiniling ni Goku kay Master Buten na talunin ang mga kalaban at pumayag ito. Pinalaki ni Master Buten ang kanyang katawan at ginamit ang maalamat na Kamehame Wave. Sa lakas ng Kamehame Wave ay sumabog ang lahat ng barkong pandigma ng Red Ribbon Army. Kaso hindi nasira ang mga submarine kaya ito naman ang inutusan ni General Blue na umatake. Sinubukan ni Goku na gayahin ang Kamehame Wave at nagtagumpay ito. Napasabog ni Goku ang mga submarine at hindi makapaniwala si Master Buten. Kaso biglang napabagsak si Goku ng isang missile na pinakawalan ng mga natirang kalaban, kaya tuluyan ng nahuli ang buong grupo. Sinubukan ni Yamcha na iligtas ang lahat pero nanigas ito nang makita si Bulma at natalo. Kinabukasan ng magising si Goku ay wala na ang kanyang mga kasama. Ganun pa man ay nakita nito ang Dragon Radar na kanyang magagamit para mahanap ang mga ito. Samantala, ibinigay ni General Blue ang mga Dragon Ball ni Bulma kay Commander Red. Ganun pa man imbes na purihin ay pinapatay pa ito dahil nabigo itong kunin ang Dragon Ball na hawak ni Goku. Pagkatapos nun ay pinakita na inatake si Goku ng mga jet habang lumilipad. Nilabanan ni Goku ang hukbo ng mga sundalo ng Red Ribbon, habang ang iba naman ay pinag-iisipan kung paano makakatakas sa bilangguan. Inutusan ni Bulma si Ulong na magpalit anyo at maging susi. Tagumpay ang plano at nabuksan ang pinto ng kulungan. Samantala, nakapasok na si Goku sa kampo ng Red Ribbon Army at patuloy pa rin na lumalaban. Gamit ang power pole ay walang hirap nitong pinapabagsak ang mga sundalo at pinapasabog ang mga naglalakihang tangke. Natakot sa lakas ni Goku si Commander Red at nag-decide na umatras kasama si Officer Black dala ang mga Dragon Ball. Pagkatapos nun ay pinakita na lumabas ng bilangguan sina Bulma at pinuntahan si Goku. Samantala, nagalit si Black nang malaman na karagdagang tangkad lang pala ang hihilingin ni Red sa mga Dragon Ball. Binaril ni Black si Red at mag-isang sumakay ng sasakyan para kunin ang pinakamalakas na sandata ng Red Ribbon Army, isang malaking robotic suit na tinatawag na Battle Jacket. Nagpakawala ito ng malakas na laser blast na sumira sa lugar. Ganun pa man ay nailigtas ni Goku ang lahat kaya walang nasaktan. Sunod ay nagpaulan ng mga missile si Black kaya napilitan ang lahat na tumakbo. Kinuha ni Goku ang atensyon ni Black para patigilin ito sa pag-atake. Pagkatapos ay ginamitan ito ng Kamehame Wave. Sa kasamaang palad ay hindi umubra ang Kamehame Wave sa Battle Jacket kaya nabanatan nito si Goku ng sunod-sunod. Ganun pa man habang inihahanda ni Black ang malakas na atake para kay Goku ay bigla itong sinipa ni Either. Dahil sa nangyari ay sa katawan ng Battle Jacket sumabog ang atake at nagtamo ito ng pinsala. Muling bumangon si Black para tapusin si Goku pero ginawa ni Either ang lahat para pigilan ito. Kaso hindi nito kinaya ang lakas ng Battle Jacket at tuluyang nasira. Nasaksihan ni Goku ang pagkamatay ni Either at nakaramdam ito ng magkahalong lungkot at galit. Dahil dito ay nagising ang nakatagong lakas sa loob ni Goku. Kaso sa halip na matakot ay mas lalo pang inasar ni Black si Goku. Nagalit si Goku at tinapos si Black gamit ang mas malakas na Kamehame Wave. Nagtagumpay si Goku na matalo si Black pero hindi pa rin nawala ang kalungkutan na nadarama nito. Hinanap ni Bulma ang mga Dragon Ball na kinuha ni Red at tinawag ang Eternal Dragon na si Shenron. Kaso na-realize ni Bulma at Yamcha na hindi na nila kailangan ang kanilang mga kagustuhan kaya si Goku na lang ang humiling. Hiniling nito na buhayin si Either at alisin ang bomba sa loob nito. Mula nang magtagpo ang landas ni Goku at Bulma sa bundok Paozu ay makailang ulit na nanganib ang mundo sa kamay ng masasamang nilalang. Sa kabutihang palad ay laging nakakahanap ng paraan si Goku at ang kanyang grupo para mailigtas ang mundo at ang mga taong nakatira dito. Ang pinakahuling nakasagupan ng grupo ni Goku ay ang napakalakas na si Majin Buu. Makalipas ang 4 na taon mula nang maganap ang matinding laban kay Majin Buu, mula sa sagradong mundo ng Kai. Si Kabito Kai at Tandang Kai ay kinontak si Kaiosama para ipaalam ang maagang paggising ni Beerus. Sa sandaling yun ay nasa planeta ni Kaiosama si Goku para magsanay at habang tumatakbo ito kasama si Bubbles ay narinig nito ang pag-uusap. Dahil dito ay napilitan si Kaiosama na ipaliwanag kay Goku na may mga Diyos na lumilikha ng mga buhay at mundo. Pero para mapanatili ang balanse ay meron ding mga Diyos na ubod ng lakas na tagasira sa mga ito at yun ang Diyos ng pagkasira. Sobrang natuwa si Goku at sinabi na gusto niyang hamunin si Beerus,
Pinagalitan ni Kaiosama si Goku at ipinaliwanag na nasa ibang lebel ang kapangyarihan ni Beerus. Samantala, sa planeta ni Beerus ang misteryosong si Whis ay hindi mapakali. Pinuntahan nito sa kwarto si Beerus na ayaw pa rin gumising sa kabila ng pagsabog ng mga alarm bomb nito. Nagrereklamo si Beerus na hindi pa rin sapat ang kanyang 39 na taong pagkakaidlip, kaya naman si Whis ay nagbanta na magsasagawa ng isang awit ng paggising kung hindi pa rin ito babangon. Natakot si Beerus kaya napilitan na itong bumaba sa kanyang kama. Lumalabas na sinadya talaga ni Beerus na magpagising ng mas maaga ng 15 taon kaysa sa dati dahil may nais itong alamin. Habang kumakain ng almusal ay tinanong ni Beerus si Whis kung nasira na ba ni Frieza ang Planet Vegeta. Kinumpirma ni Whis ang pagkawala ng planeta at natuwa si Beerus na marinig ito, dahil ayon dito ay naiinis siya sa mga tao sa planetang yun lalo na kay King Vegeta. Ibinunyag din ni Beerus na nakukupalan rin siya kay Frieza at gusto niya itong tapusin. Gayunpaman ipinaalam ni Whis kay Beerus na si Frieza ay napatay na ng isang Saiyan na nagngangalang Goku. Gamit ang kanyang staff ay pinakita ni Whis kay Beerus ang labanan sa pagitan ni Goku at Frieza sa Namek. Ipinaliwanag ni Whis na may ilang nakaligtas na Saiyan at naninirahan na ngayon sa ibang mga mundo. Hindi pa rin makapaniwala si Beerus na natalo ng isang Saiyan si Frieza. Kaya ipinaliwanag ni Whis na ang mga natitirang Saiyan ay nakakuha ng kakayahang mag-transform sa Super Saiyan. Nang marinig ito ni Beerus ay naalala nito ang dahilan ng kanyang paggising. Ito ang kanyang pangitain sa panaginip na makakalaban niya ang isang Super Saiyan God. Gayunpaman ayaw paniwalaan ni Whis ang pangitain ni Beerus dahil lagi naman daw itong sablay. Para patunayan na totoo ang kanyang pangitain ay nagpa siya si Beerus na kumonsulta sa Oracle Fish. Bagamat hindi naaalala ng Oracle Fish na sinabi niya ang pangitain ni Beerus ay sumang-ayon na lang ito, dahil dito ay naging sigurado na si Beerus na totoo ang Super Saiyan God. Gayunpaman si Whis ay nag-aalinlangan pa rin na may makakapantay sa lakas ni Beerus. Nagpa siya ang dalawa na alamin ang kinaroroonan ng mga Saiyan at nalaman nila na ang karamihan sa mga ito ay nasa Earth. Pero ang nakatalo kay Frieza na si Goku ay kasalukuyang nasa planeta ni Kaiosama kaya nag-decide sila na ito muna ang puntahan. Sa Earth, si Bulma ay nagsasagawa ng malaking birthday party. Halos lahat ng kanyang mga kaibigan at pamilya ay nakibahagi sa pagdiriwang, maliban lang kina Goku at Vegeta na inuna pa ang training kaya sobra itong naiinis. Sa oras ding yun ay na-realize na ni Goku na nakalimutan niya ang birthday ni Bulma at sobrang nabahala. Pagkatapos nun ay naramdaman na ni Kaiosama na paparating si Beerus at agad na inutusan si Goku na magtago. Nagtataka si Goku dahil wala naman siyang nararamdaman na may paparating. Ipinaliwanag ni Kaiosama na ang enerhiya ng isang Diyos ay hindi nararamdaman ng mga mortal. Ilang saglit pa ay dumating na sina Beerus at Whis. Matapos tanggapin ng may paggalang ni Kaiosama ay nagreklamo si Beerus sa pagiging maliit ng planeta. Ganun pa man ayon kay Whis ay si Beerus mismo ang sumira ng orihinal na planeta ni Kaiosama noong matalo ito sa larong tago-taguan. Pagkatapos nun ay sinabi na ni Beerus na gusto niyang makaharap si Goku. Tinawag ni Kaiosama si Goku at inutusan itong magpakilala ng may paggalang. Matapos ng maikling pagpapakilala ay tinanong na ni Beerus si Goku tungkol sa Super Saiyan God. Parehong sumagot sina Goku at Kaiosama na wala silang nalalaman tungkol sa mahiwagang anyo. Pagkatapos nun ay magalang na hinamon ni Goku si Beerus. Sobrang nadismaya si Kaiosama at tinawag si Goku na tanga. Unti-unting itinaas ni Goku ang kanyang lakas para ipakita kay Beerus ang iba't ibang antas ng Super Saiyan. Kumpiyansa na ipinagmalaki ni Goku ang kanyang Super Saiyan 3 pero pinitik lang ito ni Beerus. Nainis si Goku at muling umatake pero wala man lang sa mga atake nito ang tumama. Tinalo ni Beerus si Goku sa pamamagitan lang ng pagtaga sa leeg nito gamit ang kamay. Pagkatapos nun ay umalis na si Beerus patungong Earth para tanungin ang iba pang Saiyan tungkol sa misteryosong Super Saiyan God. Agad na kinontak ni Kaiosama si Vegeta para balaan ito na papunta sa Earth si Beerus at maaaring wasakin nito ang planeta kapag nagalit ito. Tumangging maniwala si Vegeta sa babala pero nang sabihin ni Kaiosama na madaling napabagsak ni Beerus ang Super Saiyan 3 ni Goku ay naniwala na ito. Pagkatapos ng transmission ni Kaiosama ay nagising na si Goku na halos mamatay sa laban. Pinakain ito ni Bubbles ng Magic Bean kaya muli itong nakabangon. Samantala, nagpunta si Vegeta sa party para magbigay ng babala pero inaway lang ito ni Bulma. Ilang saglit pa ay dumating na sina Beerus at Whis at casual na binati si Vegeta. Dito na naalala ni Vegeta na si Beerus ang Diyos na nakita niyang nangangawawa sa kanyang ama noon. Dahil dito ay na-realize ni Vegeta na ang Diyos ng pagkasira ay talagang mapanganib. Napansin ni Beerus ang kaganapan sa paligid kaya ipinaliwanag ni Vegeta na kaarawan ng kanyang asawa.
Pagkatapos nun ay tinanong na ni Beerus si Vegeta tungkol sa Super Saiyan God, nang sabihin ni Vegeta na wala rin siyang alam ay tinawanan ni Whis si Beerus. Dumating si Bulma at magalang na nagpakilala sina Beerus at Whis. Akala ni Bulma ay kaibigan ni Vegeta ang dalawa kaya inimbitahan niya ito sa party. Nagpatuloy ang kasiyahan at kumanta si Piccolo para sa lahat, habang si Master Pogi naman ay muntik ng hamunin ng laban si Beerus. Buti na lang ay hindi natuloy dahil nakatulog si Kupal sa sobrang pagkalasing. Samantala, nasa loob ng bahay ni Bulma ang grupo ni Pilaf para nakawin ang mga Dragon Ball. Dito ay nabanggit ni Mai na hiniling ni Pilaf sa Dragon Ball noon na sila ay maging bata kaya sila naging maliit. Maya-maya ay nakarating na ang tatlo sa silid ng papremyo ni Bulma para sa bingo. Hinanap ng tatlo ang mga Dragon Ball sa silid habang nagnanakaw. Nagbunyi ang tatlo nang makita nito ang mga Dragon Ball. Kaso biglang dumating si Trunks at tinawag nito si Goten. Natakot ang tatlo kay Goten dahil akala nila ay ito si Goku. Bago tuluyang tumakas ay ibinalik ni Mai kay Trunks ang diamante na kanyang ninakaw. Nagustuhan ni Trunks si Mai kaya sinabi nito kay Goten na girlfriend niya ito. Pagdating sa labas ay ibinunyag ni Mai na ibinalik niya ang diamante para hindi mahalata na ninakaw niya ang isang Dragon Ball. Sinabi ni Mai na balak niyang humingi ng 1,000,000 zeni kay Bulma kapalit ng Dragon Ball. Masaya na sana si Pilaf pero biglang sinabi ni Shu na higit sa 1,000,000 ang halaga ng diamante na ibinalik ni Mai. Pinanindigan ni Mai at Pilaf ang kanilang katangahan at tumangging pakinggan si Shu. Samantala, sinabi ni Goten kay Bulma na girlfriend ni Trunks si Mai kaya napilitan si Trunks na kausapin si Mai na magpanggap. Ayaw sanang pumayag ni Mai dahil nahihiya ito pero pinilit ito ni Pilaf at Shu para sa libreng pagkain. Nagulat si Bulma nang sabihin ni Mai na 41 na ang kanyang edad. Maya-maya pa ay ipinahayag na ni Bulma na ang premyo ng bingo tournament niya ay ang 7 Dragon Ball. Nang mapansin ni Yamcha na kulang ang Dragon Ball ay sinubukan ng tumakas ni Mai pero napigilan ito ni Trunks. Nahulog ang Dragon Ball kaya napilitan si Mai na tutukan ng baril si Trunks. Ganun pa man hindi ito sineryoso ng lahat at inakala ni Gohan na ang nangyayari ay isang pagtatanghal. Sumali si Gohan bilang si Saiyaman at inutusan si Mai na siya ay barilin. Bagamat nagtataka ay sumunod na lang si Mai at binaril si Gohan. Tunay ang baril na hawak ni Mai kaya bumanda ang mga bala nito at aksidenteng tinamaan si Videl. Nag-alok ng tulong si Master Buten pero mouth-to-mouth kaya sinampal ni Bulma. Ang tunay na nagbigay ng lunas kay Videl ay si Dende at naramdaman nito na buntis si Videl. Pagkatapos nun ay nalaman ni Vegeta na tinamaan rin pala si Beerus ng ligaw na bala sa ulo. Sobrang nagalit si Beerus at gusto na nitong wasakin ang Earth. Kaya napilitan si Vegeta na gumawa ng eksena para makuha ang atensyon ni Beerus. Sumayaw si Vegeta habang kumakanta tungkol sa bingo tournament. Sobrang napangitan si Beerus at Whis sa ginawa ni Vegeta kaya nag-decide ito na kumain na lang. Si Bulma naman ay nag-decide na patawarin ang Pilaf Trio at bawiin na lamang ang Dragon Ball. Habang naglalaro ng bingo ang iba ay sinabi ni Whis kay Beerus na may masarap na custard pudding. Kaso nang kukuha na sila nito ay nalaman nila na kinuha na ni Majin Buu ang lahat. Magalang na humingi ng isa si Beerus at Whis pero tumanggi si Majin Buu at kinain ang lahat. Hindi makapaniwala si Beerus sa kadamutan ni Majin Buu at sobrang nagalit. Nilabanan ni Majin Buu si Beerus pero mabilis itong natalo. Ganon din ang buong Dragon Team na sinubukan na tumulong kay Majin Buu. Muling umatake si Majin Buu pero nahawakan lang ito ni Beerus sa ulo. Naglakas loob si Gohan na tumulong pero napabagsak lang rin ito kasama ni Majin Buu. Dito na nag-decide si Vegeta na kalabanin si Beerus. Kaso tulad ng iba ay mabilis lang din itong napabagsak. Gumamit sina Goten at Trunks ng fusion at hinamon si Beerus sa laban, kaso pinalo lang ito sa puwet ni Beerus at natalo. Dahil hindi mapantayan ang lakas ni Beerus ay tinanggap na lang ni Vegeta ang kanyang kamatayan sa kamay nito. Biglang pinagalitan ni Bulma si Beerus at sinampal kaya sinampal rin ito ni Beerus. Nang makitang sinampal ang kanyang asawa ay sumabog sa galit si Vegeta at umatake. Sa unang pagkakataon ay nalampasan ni Vegeta ang lakas ni Goku at nagawa nitong matamaan si Beerus. Kaso hindi pa rin naging sapat ang lakas ni Vegeta para mapinsala si Beerus. Pinabagsak ni Beerus si Vegeta gamit lang ang daliri. Gusto nang wasakin ni Beerus ang Earth para makauwi pero humingi pa ng oras si Whis para kumain. Dahil dito ay naisip ni Beerus na bigyan pa ng pagkakataon ang mga tao kung mananalo ito sa larong papel gunting bato. Si Ulong ang napiling kalaban ni Beerus pero natatakot itong lumapit. Pinalakas ni Yamcha ang loob ni Ulong at inutusan ito na gumamit ng papel. Kaso dahil pusa si Beerus at malakas ang pandinig ay narinig nito ang plano kaya natalo si Ulong. Ganun pa man sa sandaling wawasakin na ni Beerus ang Earth ay biglang dumating si Goku.
Nakiusap ito kay Beerus na payagan siyang subukan na abutin ang anyo ng Super Saiyan God. Pumayag si Beerus at nagpasya si Goku na gamitin ang mga Dragon Ball para tanungin si Shenron kung paano maabot ang anyo. Ayon kay Shenron, ang isang Super Saiyan God ay minsang lumitaw sa planet Vegeta upang pigilan ang masasamang Saiyan, kaso nabigo ito dahil limitado lamang ang oras ng mahiwagang anyo. Tinanong ni Beerus si Shenron kung paano magagawa ang Super Saiyan God. Ayon kay Shenron ay kailangan ng 5 mabuting Saiyan na magpapasa ng lakas sa isa pang Saiyan na magiging Super Saiyan God. Pag-alis ni Shenron ay agad na sinubukan ni Goku ang paraan na sinabi nito. Maya-maya pa ay naramdaman na ng lahat na tumaas ang power level ni Goku, kaya naman nasabi ni Krillin na si Goku ay naging isa ng Diyos, pero pinabulaanan ito ni Piccolo at sinabi na tumaas lamang ang power level ni Goku dahil binigyan ito ng enerhiya ng iba. Sumang-ayon si Beerus at ipinaliwanag na ang enerhiya ng isang Diyos ay hindi dapat nararamdaman ng mga mortal. Lumapit si Whis para linawin sa lahat na ang sinabi ni Shenron ay kailangan ng 5 Saiyan na magpapasa ng enerhiya sa isang Saiyan. Sa madaling salita ay kailangan nila ng 6 na Saiyan na may mabuting puso. Sa kasamaang palad ay 5 lamang sila Goku, kaya nag-decide si Beerus na wasakin na ang Earth. Dito na napilitan si Videl na aminin na siya ay buntis at sinuportahan ito ni Dende para maniwala ang lahat. Sobrang natuwa ang lahat at nagsimulang magdiwang, pero pinatigil ito ni Beerus at sinabihan na simulan na ang ritual. Sinubukan muli ng mga Saiyan ang ritual, pero sa pagkakataong ito ay kasama na si Videl. Hindi nagtagal ay isang asul na liwanag ang nagsimulang lumabas at binalot nito si Goku. Lumutang sa hangin si Goku at nagsabog ng asul na aura. Pagbaba ni Goku sa lupa ay hindi na maramdaman ng iba ang lakas nito tulad ng isang Diyos. Pagkatapos nun ay pinaalis na ni Whis ang iba para bigyan ng lugar sina Goku at Beerus sa kanilang laban. Unang umatake si Goku pero hinarang ito ni Beerus na nagdulot ng malaking shockwave. Pagkatapos nun ay lumipad sa ere ang dalawa at ipinagpatuloy ang kanilang laban. Sa gitna ng laban ay sinabi ni Beerus na siya ay natutuwa para kay Goku. Ganun pa man, ayon kay Goku ay hindi siya nasisiyahan sa bagong kapangyarihan dahil hindi niya ito naabot ng mag-isa. Muling sumiklab ang laban at niyayanig nito ang buong paligid. Binigyan ni Beerus ng isang malakas na suntok sa tiyan si Goku at sinundan ito ng isang mabangis na sipa. Napadpad ang laban sa kagubatan at nag-decide ang iba na sumunod para manood. Sinipa ng malakas ni Beerus si Goku at tumalsik ito hanggang sa bulubunduking lugar ng disyerto. Samantala, lumapit kay 18 si Whis para lang magtanong tungkol sa ice cream. Pagkatapos nun ay pinakita na mas tumindi pa ang laban sa pagitan ni Beerus at Goku. Ang laban ng dalawa ay napunta sa dagat at nagpatuloy pa hanggang sa ilalim ng lupa. Dito ay sinabi ni Beerus na malayo pa sa kanyang buong lakas ang kanyang ginagamit. Kaso nang aminin ni Goku na nagpipigil din siya ng lakas ay nagalit si Beerus at naging agresibo. Biglang nawala ang pulang aura ni Goku at bumalik na sa normal. Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin ang laban. Lumipad ang dalawa sa ibabaw at nagulat ang lahat nang makita si Goku na bumalik sa pagiging Super Saiyan. Pero sa kabila nun ay patuloy pa rin ito na nakipagsabayan kay Beerus. Pinasabugan ni Goku ng napakalaking Kamehameha Wave si Beerus. Nagalit si Beerus at gumanti ng napakalaking Energy Sphere. Habang pinipigilan ni Goku na tumama sa Earth ang Energy Sphere ay ipinaalam dito ni Beerus na kanina pa nawala ang pagiging Super Saiyan God nito. Ayon kay Beerus ay tila natutunan na ng katawan ni Goku ang pagiging Diyos kaya nakakasabay pa rin ito sa kanya. Pagkatapos nun ay dinagdagan pa ni Beerus ng finger beam ang energy sphere para tuluyan ng pasukuin si Goku. Sa lakas ng dumagdag na puwersa ay bumalik sa normal si Goku. Ganun pa man ay pinilit pa rin itong pigilan ang energy sphere. Sa sandaling susuko na ang katawan ni Goku ay naalala nito ang kanyang mga mahal sa buhay at bumalik sa pagiging Super Saiyan God. Kinontra ni Goku ang energy sphere gamit ang kanyang purong lakas. Humanga si Beerus at sinabi na ititigil na niya ang laban kung susuko na si Goku. Tanggap na ni Goku na hindi niya matatalo si Beerus kaya pumayag itong sumuko. Sinabi ni Beerus na si Goku ang pangalawang pinakamalakas na nakalaban niya. Sunod ay ibinunyag ni Beerus na si Whis ang kanyang guro sa pakikipaglaban. Inihayag din ni Beerus na sila ay nasa ika-7 universo at mayroong 12 universo sa kabuuan. Pagkatapos ay tuluyan ng bumagsak si Goku dahil sa kawalan ng lakas at ibinalik na ito ni Beerus sa mga kasama nito. Gayunpaman tulad ng napag-usapan ay kailangan ng wasakin ni Beerus ang Earth.
Gumamit si Beerus ng nakakatakot na atake pero maliit na bato lamang ang winasak nito at nagsinungaling na wala na siyang lakas para wasakin ang Earth. Inalok ni Whis si Goku na maging susunod na destroyer pero tumanggi ito. Habang si Beerus naman ay humingi ng paumanhin kay Bulma, nakipagkasundo si Beerus kay Bulma na hindi niya wawasakin ang Earth sa kanyang pagbabalik kung mabibigyan siya ng masarap na custard pudding. Pagkatapos nun ay nagpaalam na sina Beerus at Whis sa lahat at umalis. Samantala, hindi makapaniwala si Nakabito Kai at Tandang Kai na nakumbinsi ni Goku ang God of Destruction na huwag manira ng bagay. Sobrang namangha ang dalawa sa kakayahan ni Goku na gawing kaibigan kahit pa ang pinaka-nakakatakot na nilalang. Pagbalik sa kanyang planeta, nakipag-usap si Beerus kay Whis tungkol sa napakalaking potensyal ni Goku. Ayon kay Beerus ay maaaring maging nakakatakot na kalaban si Goku at Vegeta. Pagkatapos nun ay inilabas ni Whis ang sushi na dinala niya mula sa Earth. Habang naghahanda na kumain ay ipinaliwanag ni Whis kay Beerus ang tungkol sa toyo at wasabi. Nang subukan ni Beerus ang wasabi ay hindi nito kinaya ang anghang at nagwala. Bago pa sirain ni Beerus ang lahat ng planeta ay pinatulog na ito ni Whis. Kalaunan ay nagising muli si Beerus at isinisi nito ang kanyang pagwawala sa mga taga-Earth at nangako na wawasakin ito. Ganun pa man ay nagbago ang isip nito matapos magustuhan ang lasa ng sushi. Pagkatapos nun ay inutusan ni Beerus si Whis na gisingin siya pagkalipas ng 3 taon, sa Earth, sa muling pagpapatuloy ng birthday party ni Bulma. Galit na sinabi ni Vegeta kay Goku na sa susunod ay siya naman ang magiging Super Saiyan God. Biglang pinaalala ni Goku ang paglakas ni Vegeta dahil kay Bulma para asarin ito. Dagdag pa ni Goku, sa susunod na may makakalaban sila na malakas ay dapat ipasampal muna nila si Bulma para lumakas muli si Vegeta. Iminungkahi ni Vegeta kay Bulma na sampalin ng marami si Goku at pumayag ito.